15 na po ang nasawing biktima sa malagim na bus accident sa Bontoc Mountain Province. Sinampa na rin ang reklamo ang GB Florida at ang driver ng nadisgrasyang bus mula sa Bontoc Province. Saksi si Haji Rieta. Reckless imprudence resulting in multiple homicide at physical injuries. Yan ang isinampang reklamo ng Bontoc Police laban sa GB Florida Transport Incorporated at kay Edgar Reynon, ang driver ng bus na nahulog sa bangin nitong Biyernes. Ang hinintay naman natin ay yung result ng medical certificate nila at saka yung voluntary na affidavit ng mga tumulong sa amin. Giit ng GB Florida Transport, di raw maayos ang lagay ng kalsada ng mangyaring aksidente. Mabuhangin ang daan, may ginagawang riprap at wala ring barrier. Kumakapit ang preno, pero hindi ang gulong. Similarly situated ito. Kumakapit ang preno, hindi kumapit ang gulong sa nakakalat na buhangin. Wala kaming sinisisi. Wala kaming sinisisi dito. Ipinapaliwanag lang namin yung sitwasyon doon sa pinangyarihan ng aksidente. Makapal din daw ang fog o hamog noon. Bagay na pinabulaanan ng isa sa mga pasaherong nakausap ng GMA News sa kondisyong huwag ipakita ang kanyang mukha. Okay lang naman yung weather. Very sunny. Hindi naman siya foggy. Wrong siya kasi wala siya doon. Hindi niya nakita. Hindi naman umulan. Malakas ang araw. Nag-alala na raw silang mga pasahero nang marinig sa driver na tila may problema na ang bus. Papalis na kami sa Bayo, sabi ng mga kasamahan ko. Diretso na lang sa sa may kwan ng mountain para diretso dyan maibangga. Hindi narinig. Lumiko tapos paspas. Hanggang may narinig silang tila malakas na pagsabog bago dumaos-dos ang bus sa bangin. Pagkakising ko, nandyan ako sa baba. Ewan ko kung mga kasamahan na lahat ng mga kasama ko sa bus. Tingin naman ng Philippine Global Road Safety Partnership at Automobile Association of the Philippines, kinulang daw sa diskarte ang driver. Ang driver na miscalculate na yon. Hindi siya kagad nakapag-shift sa low gear. Inaapak-apakan niya yung preno. Hanggang sa ang nangyari, nasunog yung preno. Ayon sa LTFRB, iligal ang paggamit ng Florida sa nahulog na bus dahil nasa Mountain Province Cable Tours pa raw ang prangkisa nito. Bukod dyan, lagpas 15 taon na raw ang edad ng unit. Pero sabi sa GMA News ni Norberto Cue, ang may-ari ng Mountain Province Cable Tours, dinalaw sa kanilang bus. Mula sa 14, 15 na ang nasawi sa disgrasya. Matapos pumanaw kahapon sa Pasig Medical Center ang pasaherong si Christian Cabarte. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay. Ang huling lamay ng komedyanteng si Arvin Tado Jimenez, isa rin sa mga nasawi. Si Tado, aktivista yon. So definitely hindi niya papayagan na walang justice na maibigay hindi lang sa kanya, kundi lalo na sa mga kasama niya at pamilya ng mga kasama niya. We'll try to get in touch with other families para organisahin to file a stronger case talaga. Mula rito sa Bontoc Mountain Province, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.